Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga manonood mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog po sa atin ang kagawaran ng edukasyon sa pangunguna at pagsisikap ng Educational Technology Unit. Narito ang ating klase sa Filipino para sa Baitang Walo. Magandang buhay po sa lahat. Kumusta po kayo? Binabati ko kayong lahat ng isang magandang hapon at sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Kasama niyo pa rin po para sa hapon na ito, walang iba kundi si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. At ang lagi po nating nakakasama sa bawat klase po natin sa Filipino, yan po ay si Tutor Mel. Yun nga lamang po, meron inaasikaso sa ngayon si Tutor Mel, pero sigurado tayo na makakasama pa natin siya sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, si Tutor Ronel muna ang inyong makakapiling sa ating talakayan. Lalo pat kapanapanabik ang ating tatalakayin para sa hapon na ito dahil tayo ay pumapasok na sa panibago na namang quarter at nasa unang linggo pa lang tayo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais ko muna kayong kumusta ang nagdaang pagninilay sa mahal na araw. Kung matatandaan, katatapos lamang ng ating Holy Week. At para sa mga taga-subaybay natin na kabahagi ng simbahang Katoliko, malamang kayo ay nagsagawa ng ilang mga tradisyon at bahagi ng mga paniniwala natin ngayong mahal na araw sa nagdaang mahal na araw. So pa-comment nga sa ating comment section kung ano-ano yung mga ginawa ninyo. Kayo ba ay nagnilay-nilay, nag-isip-isip, nagmuni-muni? Kayo ba ay nagbisita iglesia? Yan? Kayo ba ay dumalo sa isang pabasaw sa pagbasa ng pasyon? Kayo ba ay nanalangin? O paki-comment naman, paki-kwento naman kay Tutor Ronel kung ano ang naging mahal na araw ninyo. Para naman sa mga mag-aaral natin na hindi naman kabahagi ng pagiging Katoliko, merong ibang relihiyon, kumusta din kayo? Dahil wala tayong pasok nung nagdaang mga araw, nawa ay ginawa ninyong produktibo ang inyong mga araw na nagdaan. Kayo ba ay nagbasa ng libro? Sana nakapagpahinga kayo. Ginugol nyo ba ito kasama ng inyong pamilya? Kung paano nyo man ginamit o ginugol ang inyong mga nagdaang araw, lalong-lalo na sa pagdaan ng ating mahal na araw, nawa inihiling ni Tutor Ronel na nagamit ito ng produktibo at kahit papaano nakapag-recharge tayo at muling napuno ng enerhiya ang ating isip at puso dahil sa sabak muli tayo sa isang umaatikabong talakayan para sa mga bago nating aralin ngayong ika-4 na quarter. May mga nagbabanggit na dito ng mga ginawa nila. Sabi ni Samantha Blasi, nagbisita iglesia daw sila kasama ang mama niya. Yan yung di ba? Tradisyon ng mga Pilipino na bumibisita sa 7 simbahan, kung di ako nagkakamali, at doon nananalangin bilang bahagi ng ating pag-alala sa kamatayan ng Panginoon Jesus. Ayan, bukod dyan, si Kirobin daw, isa sa masugid nating taga-subaybay, nanood daw ng musical theater na Pasyon. O kung di ako nagkakamali, bahagi din yan ng kulturang Pilipino na tinatawag na senakulo. Ito yung pagpapakita ng buhay at pagpapakasakit ni Jesus sa paraang padula. Ayan. Ayos naman daw po si Princess Ines. Ayos lang daw. Natutuwa si Sir Ronel na nagamit ninyo ang iyong mga nagdaang araw na walang pasok upang makapagnilay, upang makapagpahinga. Ayan, sabi nga ni Josie Libuna, pinagnilayan daw pang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. O kung saan ka man nanonood ngayon, pa-comment naman ang iyong pangalan at kung saang school ka nagmula para naman mabati ka ni Tutor Ronel. Kung handa ka na, pakipusuan naman ang live natin. Kung nanonood kayo sa Facebook gamit ng cellphone, may makita kayo sa babang icon dyan na heart. Baka pwede naman pakipindot ng ilang saglit para makita ni Tutor Ronel kung talagang handa na kayo. Habang nag-heart kayo dyan, ibabatiin muna natin ang mga mag-aaral natin, mga makabayang mag-aaral natin na hindi nagpahuli para sa unang sesyon para sa ika-4 na quarter natin sa klase ng asignaturang Filipino sa Baitang Walo. Binabati natin si Aaron A. Smilo. Magandang hapon daw mula naman sa Ramon National High School. Ang kanyang guro sa Filipino, hello po kay
Ginang Josie Balansay Libon. Si ma'am pala yun, yung kaninang nag-comment. Opo, hello po ma'am. Salamat po sa pagsuporta at sa panunood. Ayan, batiin pa natin yung ibang nandito. Ayan, ito. Magandang hapon daw mula kay Jairo Bezalel. Ay, tama, ayan. Ang dami, puro Jairo. J. Katiis, Jairo J. Bezalel, nanonood mula sa CHS Grade 9. Ayan, mukhang Caloocan High School ito, no? Hello, hello sa'yo. Ayan. Ang dami nanonood sa atin ngayong araw. O sige, batiin din natin si Iana Marie Corribang. Good afternoon daw. Mula naman siya sa Grade 8 Anderson mula sa San Mariano High School. No? Sige nga, sino pang nandito ito? Lagi ito nakasubaybay sa atin, lalo na yung kanilang buong paaralan. Kaya laging kasama sa ating best schools. Bumabati si Janela Buna. Good afternoon daw. Yan, si Chris Janel Balido ng 8 Lily. Nanonood mula sa Godofredo Reyes Senior National High School. Mula sa SDO Camarines. So, yung kanyang teacher, si Miss Kailin Kait Sumayaw Villarta. Hello po. Ayan, at syempre binabati natin lahat ng mga magulang, mga guro at mga kaibigan po na nakatutok sa ating bawat sesyon ngayon sa ito. Dahil marami nang nag-heart, ay sisimulan na natin ang ating talakayan para sa araw na ito. Dahil sa pagtatapos ng sesyon na ito, inaasahan sa iyo mga sumusunod na kasanayan. Una, kailangang natitiyak na malaman mo yung kaligrang pangkasaysayan ng akda sa pamagitan ng una, pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong naisulat yung akdang tatalakayin natin sa araw na ito. Ikalawa, ang pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda. At ikatlo, pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat. O malamang medyo curious o na sasabik na kayo kung ano bang akda ang tinutukoy dito sa bawat slide na nakikita ninyo. Sa isang saglit lamang ay malalaman nyo na kung ano nga bang akda o obra maestra. Yan, may clue na, may pahiwatig na. Kung ano yung tatalakayin natin para sa buong Ayan. Kaya kung handa na, ay simulan na natin ang pagtalakay muna sa talambuhay ni Balagtas. Kilala nyo ba yan? At ang kaligrang pangkasaysayan ng akdang tinutukoy ni Tutor Ronel, yan ay walang iba kundi ang obra maestrang Florante at Laura. Kung may sound effects lang sana, at talagang napakagandang akda ang tatalakayin natin. Pero mahalaga, mga makabahay mag-aral na alamin muna natin o pag-aralan muna natin kung sino ba ang nagsulat nito. Nang sa gayon ay mas maintindihan natin kung ano ba yung mga hugot niya, ano bang mga dahilan bakit niya ito naisulat at mas maintindihan natin kung ano ang pinagmumula ng mga aral na inilagay at inilangkap ng makatang ito sa pagsulat niya ng obra maestrang Florante at Laura. O ngayon, tatanungin ko kayo, kilala niyo ba siya? Sino kaya yung nasa larawan? Sige nga, paki-comment nga sa ating comment section. Sabi ni Ezekiel Loreto, o siya na lang yung nag-sound effects dahil wala tayong sound effects. O sige, sino ba yung nasa larawan? Ano bang mapapansin niyo sa nasa larawan? O syempre makikita niyo merong parang nakabarong siya at meron siyang parang dahon ng laurel sa kanyang ulo, yung tinatawag nating laurel leaves. Kadalasang nilalagay yan sa mga makata o yung tinuturing na mahalagang tao sa larangan ng literatura o panitika. Ngayon, sino kaya siya? Ayan, sabi ni, ang dami na palang sumagot. Oo, sabi ni Riziel Cabrera, siya daw si Francisco Balagtas. O sabi naman ni Francisco, sabi naman ni Jairo Katiis, Francisco Baltazar. Naku, tutorial ba't kaya magkaiba? Merong Balagtas, merong Baltazar. O si Aliyah, Francisco Baltazar din daw. O halos karamihan ng sumasagot ay Francisco Baltazar o Francisco Balagtas ang binabanggit. O tama kaya ang sagot ng mga makabayan mag-aaral natin? Ayan, tingnan nga natin. O sige, ayan. O ito na. Ayan, ang kanyang tunay na pangalan ay Francisco Balagtas. Mas kilala sa tanyag na pangalan na Francisco Balagtas o may palayaw na Kiko o tinatawag din na Francisco
Baltazar. Tutor Ronel, bakit magkaiba yung ginagamit na pangalan? Minsan Francisco Balagtas, minsan Francisco Baltazar. Ano kaya ang dahilan? Ang original talagang pangalan, mga makabayang mag-aral, ni Kiko, na siyang palayaw niya, ay Francisco Balagtas. Ang apelyido niyang kanyang ama ay Balagtas. Yun nga lamang, nagkaroon ng kautusan ng dating Gobernador General Narciso Claveria na magpalit ng apelyido yung mga Pilipino tungo sa ilang mga apelyido na tila may katangian ng mga apelyido ng Kastila. So diyan na pumasok yung mga De La Cruz, 'di ba? Meron pa yung kahit sila Rizal, 'di ba? Jose Rizal nagpalit din ng apelyido, 'di ba? Nandiyan na yung mga apelyidong Garcia at iba pa. At ngayon, katulad ng mga halimbawang ito ay nagpalit din ng apelyido ang buong angkan ni Kiko at ginamit nila yung pangalan o apelyidong Baltazar. So kahit alin man dyan ang gamitin ninyo, pareho naman niyang tama. Kailangan nyo lamang tandaan na ang original niyang pangalan ay Francisco Balagtas at nang maglaon ay ginamit na niya ang pangalang Francisco Baltazar. At ano nga ba ang nickname niya ulit? Ang nickname o palayaw niya ay Kiko. Di ba kadalasan kapag ang pangalan Francisco kaya Francis, Kiko ang apelyido, ang palayaw. Di ba naalala niyo si Francis Magalona? O katokayo siya ni Balagtas, Francisco din. Siya naman Francis Magalona. At parehong ang palayaw nila ay Kiko. Ayan. O. Ngayon, kikilalanin pa natin ng mas malalim ang Makata na nagsulat ng obra maestra Florante at Laura. Unahin natin ang may kinalaman sa kanyang pamilya. O sige nga, ipinanganak siya noong Abril 2. Uy, pangyari lamang. Siguro dapat pinagdiwang natin yung kanyang araw ng kapanganakan. Noong Abril 2, 1788 sa Panginay, Bigaa, Bulacan. So siya ay isang pride, siya ay pinagmamalaki ng bayan ng Bulacan. Kaya nga yung may bayan sa Bulacan na ang tawag ay Balagtas. Kung kayo ay pamilyar, ay yan ay bilang pagkilala sa pinanggalingan at kinalakhang bayan ni Kiko o ni Francisco Balagtas. Ano pa kaya? Ang mga magulang niya, ito yung binabanggit ko kanina, ang pangalan ng kanyang ama ay Juan Balagtas. Kaya ang apelyido talaga ni Kiko ay Balagtas. Pinalitan nga lamang ng Maglao na ang trabaho ay isang panday at ang pangalan ng nanay niya ay Juana de la Cruz. Yan. Ang naging tungkulin naman ng kanyang nanay ay tagapag-alaga at tagapanatili ng kanilang tahanan. At pansinin niyo nung nakakatawa dun sa impormasyon na ito, ang pangalan ng tatay niya ay Juan at ang pangalan ng nanay niya ay Juan. Di ba nakakatuwa yun? Parang interesante na pangalan ng nanay niya ay Juan at pangalan ng kanyang nanay ay Juan. O tandaan niyo yung pangalang Juana kasi mamaya maririnig niyo ulit siya kasi may interesting na coincidence ulit sa pangalang Juana. Ayan. O ano pa, Tutor Ronel? Meron siyang 3 kapatid, bali 4 sila, si Felipe, si Concha, si Nicolasa, at si Kiko. Yun nga, si Francisco Balagtas. So pag-usapan naman natin yung naging pag-aaral o edukasyon nitong si Francisco Balagtas. So sinasabi na nanilbihan siya bilang katulong sa Tondo sa isang nakaririwasang kamag-anak. O Tutor Ronel, ano pong ibig sabihin ng nakaririwasa? Ang ibig sabihin ng nakaririwasa ay parang nakaluluwag-luwag. Medyo yayamanin, kumbaga sa wika natin sa kasalukuyan. Dahil nga ang kanyang ama ay bagaman may trabaho ay hindi sumasapat, tila medyo mababa yung antas ekonomiko ng pamilya ni Kiko noong mga panahon na iyon, kaya hindi sila kayang pag-aralin lahat. Mabuti na lamang at meron siyang kamag-anak na nagpaaral sa kanya. Yun nga lamang merong kapalit. Ginawa siyang alipin na doon siya nanirahan, doon siya pinakain at mabuti naman at pinag-aral din siya. Sino yun? Si Doña Trinidad. Pinag-aral siya ni Doña Trinidad na isang kamag-anak nilang nakaririwasaw, nakaluluwag-luwag sa buhay at pinag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at San Juan
Deletran. Medyo ang alam ko may kinalaman sa batas o law, yung kinuhang kurso, mga asignaturang pinag-aralan ng ating tinatalakay ng Makata. Ayan. Dito niya naging guro si Padre Mariano Pilapil. O bakit mahalaga ito? Kasi itong si Padre Mariano Pilapil ay isa ring sikat na manunulat. Oo. At syempre makita natin, 'di ba, nang maglaon ay naging tanyag din si Francisco Balagtas, di natin maiwasang isipin na baka ilan dito ay naging impluwensya din ng kanyang naging guro. Yun nga si Padre Mariano Pilapil. Bakit siya naging sikat? Kasi siya ang sumulat ng Akdang Pasyon. Ayan, na naging bantog din ng mga panahon na ito. Baka medyo naliligaw kayo ha. Tandaan ninyo na ang mga panahon na ito, kailan nga siya pinanganak ulit? Balikan natin. 1788, 1788. Anong panahon ito? Ito ay panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kaya kadalasan ng mga nagiging guro, profesor ay mga pari din. So imagine niyo yung kalagayan, 'di ba? Panahon ng Kastila, nandito sila, ang kadalasang pag-aaral ay sa simbahan at kumbaga hindi pa tuluyang lumalaya ang bansa sa pagmamalupit na nakaranasan sa mananakop na Kastila. Kaya tingnan natin saan pupunta yung ganyang sitwasyon ng mga panahon na 'yon. Bukod dyan, pag-usapan naman natin ang love life. Ayan, gusto niyo bang malaman ang love life ni Kiko, ni Francisco Balagtas? Sige nga, gusto niyo bang malaman ang kanyang love life? Sige nga, makimarites tayo at tignan natin ano bang love life nitong si Francisco Balagtas. Ayan, una niyang inibig si Magdalena Ana Ramos. Yan yung isa sa tinuturing na first love ni Francisco Balagtas. Yun nga lamang noong mga panahon na nililigawan niya itong si Magdalena Ana Ramos at isa sa paraan ng panliligaw na naisip niya ay bigyan niya sana ng mga tula, ay hindi nga lamang natuloy nung humingi siya ng tulong kay Jose de la Cruz, isang sikat din na Makata nung mga panahon na yon, na tinatawag na Joseng Sisiw. Bakit nga ba tinawag na Joseng Sisiw si Jose de la Cruz? Kasi sa tuwing magpapagawa ka sa kanya ng tula, kailangan mo siyang bigyan ng sisiw. Pero dahil walang maibigay si Francisco Balagtas o si Kiko ng mga panahon na yun, ay hindi daw siya, bali-balita na hindi daw siya tinulungan ni Jose de la Cruz. Ayan, at bukod sa kanyang unang pag-ibig na si Magdalena Ana Ramos, matapos nilang lumipat sa Pandakan, mula sa Tondo, lumipat si Balagtas sa Pandakan mula sa Tondo. Sa Maynila pa rin ito. At nakilala niya doon si Maria Asuncion Rivera. Tignan niyo yung mga initials. May coincidence na naman, di ba? Laging MAR. Yung sunod niyang inibig. Pero may iba pa siyang mga naging girlfriend o nobya o niligawan. Pero ang sunod na talagang tumatak sa kanyang buhay, itong si Maria Asuncion Rivera o yung tinatawag nga niya na Celia. O bakit nga ba Celia? Chuto Ronel ang tawag ni Kiko dito sa kanyang pag-ibig na si Maria Asuncion Rivera. Kasi mula ito sa pangalan na Santa Cecilia na patron ng musika dahil nga sinasabi na mahusay sa musika itong si Maria Asuncion Rivera o tinatawag niyang Celia. At alam nyo ba na itong si Celia ang isa sa naging inspirasyon niya para maisulat niya ang Florante at Laura. Kung bakit? Kasi naputol yung love story nila, yung pagmamahalan nila ng anong nangyari? Nagkaroon siya ng karibal. Naku po, kayo ba naranasan nyo na bang magkaroon ng karibal? Na kung sino naging karibal nitong si Kiko, si Mariano Capule, isang mayaman at maimpluwensyang binata sa lungsod nung mga panahon na iyon. At dahil dyan siya ay pinagbintangan ng isang kasalanan na hindi niya naman ginawa at ipinakulong siya nito. Dahil ipinakulong siya nito, ang alam ko, naging kaso, binintang sa kanya ay paninirang puri. At dahil dito sa kaso na ito ay nakulong at nagkawalay si Celia o si Maria Asuncion Rivera at nakulong nga itong si
Kiko. So parang lungkot, no? At habang nasa kulungan nga itong si Kiko, dun niya naisip na isulat ang akda na ngayon sisikat at binabasa ng lahat ng mga grade 8 sa buong bansa. Ang akdang Florante at Laura. Kaya nga sa mga susunod na episode, malalaman ninyo kung ano yung mga bahagi doon na para kay Celia, ano yung mga bahagi doon na halaw sa sarili nilang karanasan. Di ba? Nyo, against all odds, di ba, pinaglayo sila. Ayan. Kaya naisulat yung Florante at Laura. Maglaon, lumipat din naman sa ibang lugar nang lumaya na si Kiko noong 1838, 1838 sa Bataan. Matapos lumaya siya, nagkaroon din naman siya ng panibagong pag-ibig na siya na rin kanyang pakakasalan ng Maglao. No? Sino ito na pangasawa niya? Si Juana Chambeng. Ayan, naalala niya may pangalang Juana? Di ba pangalan ng nanay niya, Juana? Tapos pangalan ng napangasawa niya, Juana din. Di ba ang amazing? Ayan. Kaya sabi ko kanina, tandaan niyo yung Juana yun. Nagkaroon din naman siya ng pamilya. At napaka-productive ng mag-asawang ito dahil humayo talaga sila at nagparami dahil nagkaroon sila ng 11 supling. Yun nga lamang ay hindi nabuhay ang marami dito. 7 doon sa 16 ba sabi ko? 11 pala, 11 ng mga supling ng mag-asawang Francisco Balagtas at Juana Chambing ay pumanaw. At 4 lamang yung nabuhay. Yung isa doon, bukod kay Kiko, ay naging Makata din. Ayan. O ano naman daw trabaho ni Francisco Balagtas? Actually, magaganda yung naging trabaho niya sa katunayan na siya ay nakapag-aral. So siya ay naging tagasalin, siya ay naging translator, Teniente Mayor at West de Cementera sa Bataan. So ito may mga kinalaman ito sa batas, lalo na yung pagiging huwes. Ayan. At dahil sa kanyang mga trabaho, kahit papaano ay nabuhay niya yung kanyang pamilya. At nung nagtatrabaho na siya, ginamit niya yung official name na, Franco Narvaez Baltazar. Ayan. Alinsunod na ito doon sa binanggit ko kanina na pagpapalit ng apelyido ayon sa utos ni Gobernador General Narciso Claveria. Yun nga lamang talaga nga namang medyo masasabi nating makulay at medyo maraming liko-liko ang buhay ni Kiko dahil muli na naman siyang nakulong. This time, ito naman ay mula sa bintang ng isang mataas uling tao sa lipunan, isang alferez na nagngangalang Lucas, dahil pinagbintangan siyang pinutulan daw niya ng buhok yung katulong ng mayamang alferez. At siya ay nakulong na naman sa loob ng, kung di ako nagkakamali, 4 na taon. At lumaban siya dun sa alferez, ibig sabihin, lumaban siya sa korte sa pagdinig. Yun nga lamang, dahil sa, alam niyo naman, magastos ang mga ganitong proseso, naubos ang yaman ng pamilya ni Francisco Baltazar. Oo, marami silang naibentang ari-arian, nagamit nila yung mga naipon nila para lamang maipaglaban ng kanyang kalayaan. Pero, natalo at nakulong pa rin siya. Paglabas niya, inabutan niya ang pamilya niya na medyo mababa na talaga yung katayuan sa antas ekonomiko. Kung sa madaling salita, medyo naghihirap na ang kanyang pamilya kaya sinikap niya pa na magsulat, nagsalin pa siya ng ilang mga akda. At bago siya pumanaw nakapagsulat siya ng napakaraming akda na pinag-aaralan sa kasalukuyan. Pero tandaan natin, kaya natin pinag-aaralan si Francisco Balagtas ay hindi dahil sa dami ng kanyang isinulat, kundi dahil sa ganda, rikit, talinghaga, lalong-lalo na itong obra maestra na Florante at Laura. Sa edad na 74, siya ay pumanaw noong Pebrero 20, 1,800 siya. At yan ang ating kanyang yan ang buhay ng ating Makata na sumulat ng pag-aaralan natin sa buong quarter na ito. At ito nga ang Florante at Laura. At tingnan nga natin ano bang meron sa Florante at Laura. Naisulat ito noong 1838. Matatandaan niyo ito yung parehong taon na unang nabilanggo si Kiko dahil sa bintang sa kanya ni Mariano Capule.
Kaya niya naisulat ito. O mahigpit na umiiral ang sensura sa panitikan noong mga panahon na yon, talagang sinusunog. Ano yung anumang mga anyo ng panitikan, lalong-lalo na kung ito ay tumutuligsa sa pamahalaan at simbahang pinapatakbo ng mga Kastila noong mga panahon na yun. Ibig sabihin, bawal kang magsalita ng masama sa gobyerno at sa simbahan kahit na laganap yung pananakit, pagmamalupit at pang-aabuso sa mga Pilipino. Ano pa? Dahil dun sa sensura o yung sensura mga makabayang mag-aral, yung censorship, yung bawal kang magsalita ng masama. O dahil doon, napakautak nitong si Kiko, gumamit siya ng mga simbolismo upang maikubli niya yung tema o yung gusto niyang iparating doon sa kanyang obra maestra. Na kasamaan ng mga Espanyol at kung gaano kataas yung diwang makabayan o nasyonalismo ng mga Pilipino. Gumamit siya ng mga simbolismo. Ayan, ito rin yung nagbukas ng landas para umunlad yung panulaang Tagalog ng mga panahon na yon. Dahil alam naman natin, lalo na sa unang bahagi ng pananakop ng Kastila, panay mga akdang na isulat sa wikang Kastila lamang ang naipapublish. Lalo pat, kadalasan na nakapagsusulat nito ay yung mga pari din. Di ba, nandiyan yung mga doktrina Kristiyana, Urbana at Felisa, at nakadalasang ang tema ay tungkol sa kabutihang asal, di ba? Napakatapang nitong Florante at Laura na tumalakay sa pamamahala at pagmamalupit ng mga Kastila. Kaya nagbukas ito sa mas marami pang mga manunulat na nagsulat din ng mga tula na nasa wikang Tagalog. Ang tema ay paglaban at tunggalian, di ba? Napakatapang ni Kiko, kahit bawal. Pero dahil alam niyang para sa bayan, sinulat niya ang akdang ito. At syempre, kalagayan at kinahinat na ng maisulat. Syempre, mahalagang masabi natin na ito ay obra maestra dahil matapos niya itong isulat, maraming nangyari. Tumaas ang diwang makabayan ng mga bayani at ilustrado ng mga panahon na yon na ipinaglaban yung kalayaan natin, nakita yung effort at kahalagahan na magkaroon tayo ng pagsasarili laban sa mga Kastila, at higit sa lahat, napataas yung diwang makabayan ng mga kapwa natin, Pilipino, noong mga panahon na yon. At syempre, isa sa pinakamalaking dahilan bakit tinatawag nating obra maestra itong Florante at Laura dahil hindi lumilipas yung tema. O mamaya, sa mga susunod na episode pala, malalaman ninyo na applicable o nalalapat pa din sa kasalukuyan yung mga tema na meron sa Florante at Laura. Sa forma, isa itong awit, ibig sabihin, pwede itong lapatan ng tono. Sa susunod, tatry natin yan. Lalapatan natin ng tono. Bukod dyan, ito ay isang tulang pasalaysay. Ibig sabihin, may sukat at tugma. Pero, ang nakakabilib dito, nagkukwento, ibig sabihin, may banghay, may nangyayari, may mga magkakasunod na pangyayari upang mabuo yung kwento. Isang tulang nagsasalaysay. Di ba amazing? Bukod dyan, may sukat na lalabindalawahin. Naalala ninyo sa aralin natin sa tula na ang bawat taludtod ay binibilang ang bawat pantig. Dito sa Florante at Laura, lalabindalawahin. Bukod dyan, 4 na taludtod kada saknong ang kabuuan nito. At merong kabuang 399 o 399 na sakno at merong 30 kabanata. So handa na ba kayong sumisid at samahan ninyo ako at si Tutor Mel sa pagtalakay natin ng obra maestrang Florante at Laura. Ano ang tema nito? Nagtuturo ito ng mabuting kaugalian lalo na sa may kinalaman sa pagsunod sa magulang, kahalagahan ng pagiging tapat, kahalagahan ng pagiging matiwasay na pag-ibig, lalo na sa iyong iniirog o sinisinta, pagiging tapat sa bayan. Yan. Ilan lang ito sa mga mabuting kaugalian na itinuturo ng obra maestrang Florante at Laura. Bukod dyan, pinapakita din dito yung kahalagahan sa pagtulong sa kapwa. Ito, napakaganda nito. May mga madidiscover tayo, may kinalaman sa lakas ng kababaihan. Dahil sa mahabang panahon, naging patriarchal yung lipunan, lalo na sa panahon ng mga Kastila, ipinakita na ang kababaihan ay hindi lamang para sa tahanan o tagapag-alaga ng mga asawang lalaki. Pinakita sa akda na ito, malalaman nyo kung bakit soon. Abangan. Dahil ipinakita yung lakas ng mga babae na
tauhan sa obra na ito. Ayan. Ano pa kaya ang asan na tayo? Ay, nadidistract si Tutor Ronel. Ayan, pinakita rin ng tema nito na tunggalian ng kapangyarihan, ibig sabihin malakas laban sa mahina, isang puwersa laban sa isang puwersa na nagbabanggaan. Ang tanong, ano kaya ang mga puwersang ito, alamin natin sa mga susunod na episode. At ang pagsasantabi ng tunggalian sa reliyon para sa mabuting dahil. Alam nyo, isa ito sa pinakapaborito kong tema ng Florante at Laura, yung may kinalaman sa relihiyon. Dahil pinakita dito kahit anong relihiyon, hindi doon nababata yung kabutihan ng isang tao. Talagang pwedeng magkaisa sa gitna ng pagkakaiba ng paniniwala. Ayan. At syempre, nang mabasa ito ng mga Pilipino, nag-iwan ito ng malaking epekto. Ano yun? Nagpataas ito ng di makabayan, di ba? Lalo na nang maglaon at dumami na ang himagsikan at pag-aalsa sa ating mga Pilipino. O sinasabi din daw na si Jose Rizal ay nagdala ng sipi nito nang siya ay naglalakbay sa Europa at may mga ilan pang mga babasahin na nagsasabi na isa rin daw ito sa inspirasyon sa pagsulat niya ng No Limit Angel. Bukod dyan, sinasabi rin na meron ding sipi nito si Apolinario Mabini, ang utak ng himagsikan, nang siya ay nasa Guam. Ibig sabihin, talagang binabasa at tinangkilik ito ng taong mga Pilipino, maski yung mga bayani, mga ilustrado, nakapag-aral ng mga panahon na yun. Kaya ang tanong ni Tutor Ronel, bago tayo tumungo sa gawain, ay nasasabik na ba kayong pag-aralan ang obra maestra na ito? Paki-comment nga kung nasasabik na tayo. Ayan, nasasabik na ba? Paki-comment nga sa ating comment section kung nasasabik na bang mapag-aralan ng Florante at Laura. Dahil sa susunod na episode, ay yan na ang susunod nating tatalakayin ang pagsisimula ng Florante at Laura. Dahil dyan dumako tayo sa ating huling gawain. Ang gagawin lamang natin ay babasahin natin ng isang bahagi, ang unang bahagi ng Florante at Laura, na mensahe ni Francisco Balagtas o ni Kiko sa mga babasa nito. Sa inyo, sa atin, na mga nagsusuri nito sa kasalukuyan, tingnan natin ano nga ba ang mensahe ni Kiko o ni Francisco Balagtas o Baltazar sa mga babasa nito. Kaya sila lang ang panuto ng gawain ito. Sabayan nyo lang si Tutor Ronel sa pagbasa sa inyo mga kanya-kanyang tahanan. Kaya kung handa na, simulan na natin. Unang saknong, salamat sa iyo o nanasang irog. Kung halagahan mo itong aking pagod, ang tula may bukal ng bait na kapos, pakikinabangan ng ibig tumarok. Ano ibig sabihin nito? Ikaw daw na babasa nito ay sana'y pahalagahan mo ang kanyang pinaghirapan. At sana, yung mga inilangkap niya na kabutihang asal, pakinabangan mo bilang isang makabayang mag-aaral. Sunod, kung sa biglang tingin ay bubut pa at masakla, palibasay ilaw at mura ang balat, ngunit kung namnamin ang salamang salap, salamang lasap, ay masasarapan din ang babasang pantas. Dito naman sa bahaging ito, pinakita, di ba, yung pagiging mapagpakumbaba ni Kiko, ni Francisco Balagtas, dahil sabi niya, kahit alam natin napakaganda ng obrang ito, sabi niya, baka sakaling makita mong hindi mo magustuhan, kailangan mo lang namnamin para makita mo yung lasap o yung ganda ng tula. Ikatlong saknong, di ko hinihinging pakka, mahalin mo, tawan at gustay ng abang tula ko, gawin ng ibigit alpay na sa iyo, ay huwag mo lamang baguhin ang verso. Ibig sabihin, hindi niya tayo pinipilit na magustuhan ito, pero kung sakali man, nasa sa atin na ang pagpapasya kung paano natin pahalagahan ang panitika na ito. May bilin nga lang siya, wag nga lamang daw babaguhin yung verse o yung pagkakaayos ng verso. Sabi pa niya, ikapat na saknong, kung sa pagbasa mo'y may tulang malabo, bago mo hatulan, katkatin at liko, pasuriin mo na ang luwas at luho at makikilalang malinaw at wasto. Sa pagtalakay natin ito, mga makabayang mag-aral, may mga pagkakataon na medyo may mga malalalim na salita, may mga mahirap intindihin na talinghaga, pero anong bilin sa atin ni Kiko nang isulat niya ito? Sabi niya, suriin daw natin at palalimin daw natin
ang pag-unawa sa kanyang obra maestra. Nang sa gayon ay mas maintindihan natin kung ano ang nais niyang palitawing konteksto at istorya sa kwentong ito. Ito, malapit na. Ang may tandang letra, alinmang talata, di mo mawatasat malalim na wika, ang matay itingin sa dahong ibaba, buong kahulugay mapag-unawa. Huwag mag-alala dahil gagabayan naman kayo ni Tutor Ronel at ni Tutor Mel sa pag-unawa ng akdang ito. Lalo pat may mga bahagi talaga na medyo mahirap intindihin, may mga malalalim na Tagalog, may mga malalalim na salitang ginamit. Katulad ng ibinili ni Kiko, ni Francisco Balagtas, maging patient, maging mapanatag at mapagtimpi dahil sama-sama naman natin itong tatalakayin. At panghuli, hanggang dito ako o nanasang pantas, sakay si Gismundo'y wag ding matulad, sa gayong katamiswikang masasarap ay sa kababago ng tulay umalat. At dito natin pahalagahan yung panitikan sa pamagitan ng pagpapakita natin ng mga bahagi kung saan natin maisasabuhay ito sa kasalukuyang panahon. Kung ano yung mga kalagayan o konteksto sa kasalukuyan na pwede pa rin nating makita o applicable pa rin mula doon sa sinabi ni Francisco Balagtas. Nagustuhan nyo ba ang unang bahagi ng Florante at Laura na inialay sa atin ni Kiko para naman mas maging mainam at masaya ang ating pagbasa? Kung kayo ay sumabay kay Tutor Ronel, binabati ko kayong lahat, pagbati sa inyo at mahusay na pagbasa lalo na doon sa mga sumabay sa pagbasa ng unang bahagi nito. Kaya naman, sana ay nasasabik na kayo sa darating na mga episode dahil sisimulan na natin ang pagtalakay sa Florante at Laura. Hindi natin pwedeng tapusin ang sesyon na ito na hindi natin sinasagot ang tanong na bakit nga ba mahalagang pag-aralan, Tutor Ronel, ang Florante at Laura? Gayon din ang naging buhay at karanasan ni Francisco Kiko Balagtas o Baltazar. Sasagutin natin yan dating gawin sa paraang patula. Ayan. Maaari nyo ba akong sabayan sa pagbasa ng sagot sa bakit mahalaga? Ayan. Kung handa na, ay basahin natin. Ang panitikan ay pundasyon, salamin ng kaugalian ng nasyon, bukal ng paglaban at inspirasyon, makamit ang mayroon tayo ngayon. Mga makabayang mag-aaral, lahat ng nararanasan natin sa kasalukuyan ay bunga ng mahabang paikibakan ng mga bayani, makata, manunulat, at mga dakilang nag-ambano sa paglaya ng ating bayan. Kasama dito ang pagsulat ng panitikan tulad ng obra maestrang Florante at Laura. Kaya mainam na sa pagtalakay natin ito ay pahalagahan natin ng labis-labis at ipakita natin yung pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga mahalagang aral na mapupulot natin mula sa akdang ito. Kaya katulad ninyo, nasasabik na ako at magkita-kita tayong muli sa susunod nating episode. Kasama nyo pa rin si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, na nagsasabing ang asignaturang Filipino ay hindi lang tungkol sa wika at panitikan. Tungkol din ito sa iyo bilang isang mabuti at produktibong mamamayan.